Hello, hello, video log. Okay, so bago tayo magsimula, oh by the way, ang topic natin today is about the 19th love theory. Narinig mo na ba yon? Kasi buti na lumabas siya kasi hindi ko alam kung paano. Nagkaroon kasi ako ng panaginip recently and then naisip ko, oh my God, umiiwas nga ako sa about na spirituality and all kasi gusto ko medyo maiba yung content. Pero, yun na naman yung lumabas. 'Di ba? Tapos kanina I was browsing, the TikTok app and then lumabas dun sa FYP yung about dun sa 19th love theory. Kanina ko lang siya nakita and naisip ko, "Oh my God, ito yung piece of the puzzle na the universe is telling me na, yeah, gawin mo. Konektado yan dun sa panaginip mo. It makes sense kung bakit ko binigay yan sa'yo." Anyway, kanina habang nagko-compose ako, nagpakita sa'kin yung 111. Kita ba? Hold on, lakihan ko na lang siya. Pagbigyan mo na ako dito kasi wala lang. Angel number 111. So, parang gusto niya sa'kin sabihin kanina na, "Yang kino-compose mo, yang iniisip mo, i-go mo na yan. Totoo yan." Sige, puwede mong sabihin yan sa sa mga tao. And then kanina meron din ako nakita na 1, 2, 3. Angel numbers. So, okay, enough of the angel numbers. Gusto ko lang simulan ng gano'n. Okay, 19th love theory. Ngayon ko lang siya narinig, pero it makes sense kasi hindi ko akalain na nangyari pala siya sa akin. Parang ang tagal ko nang kinalimutan yon, then bigla na lang nag-pop up yung panaginip. Siguro last week lang yun. Oo, kasi nagising ako and then parang inalala ko talaga yung face by face. Pero ikukuwento ko na lang siyempre na medyo maiksi na lang kasi magulo ako magkuwento. So, alam mo na, hindi ko naman 'to masyadong kina-cut. Anyways, o sige, eto. Naglagay ako ng, parang cue para hindi ako masyadong magulo. Okay, so simulan natin do'n sa 19th love theory. Ang 19th love theory, this is the person you love at that time that will, ruin and traumatize you forever. So 19 years old ka, you fall in love with someone. Well, hindi naman natin malalaman kung first mo ba 'yun or hindi. Pero sa akin kasi 'yun yung well, actually hindi naman siya first na ba 'yun? Sabihin na natin na unang relationship. Kasi yung iba naman parang hindi naman din natuloy and then 'yun talaga yung first. Tapos siyempre, when you fall in love at that age, parang alam mo 'yun, um parang sobrang naniniwala ka sa love, naniniwala ka sa idea ng love, gano'n. Pero ngayon na-realize ko na, oh my God, oo nga 'no, yung time simula pala nung time na yon up to now, kaya pala hindi kaya corning-corny ako sa idea ng love. Kasi ito, ayoko rin 'tong i-video kasi parang naisip ko, hindi, dapat more on ano lang tayo, daily daily vlog na lang tayo or something na, alam mo yun, yung mas madali lang intindihin, wag ang cheesy-cheesy ng idea ng love. Hindi ka rin naman naniniwala sa ganyan. Like ako, ayoko ng mga love story, ayoko ng, yeah, films, movies, ang corny para nun sa'kin, ang babaw nun para sa akin. May mga tao may mga friends ako minsan na parang nirereklamo nila yun, iniiyakan nila yun and ako parang dead. Sobrang wala akong pakialam. Parang sa akin parang, "Ang babaw naman, problema mo pa 'yan." Pero na-realize ko na kung bakit ako nanggagaling sa gano'n na sa part kasi oo nga 'no, kasi hindi mo rin naman kasi siya prioritize. Parang nandun lang ako sa part na hindi ko naman kasi siya pina-prioritize. So, I don't care. Parang basta ako
Gusto ko lang ng career, gusto ko lang magkapera, gano'n. Gusto ko lang na to find things in life, yung mga gano'n lang. Gusto ko lang ma-achieve yung mga gano'n sa buhay ko. Pero 'pag anything about love, halimbawa yung tipong may horoscope, may, pick a card, gano'n. Baka nakikita niyo na yun sa, dito sa YouTube or any platform na merong mga astrologers na magpe-predict, gano'n. 'Pag talaga dun na sa part na love and relationship, wala na akong pake, skip. Oo, gusto ko lang yung money, money, career, and, siguro health na din. Kasi siyempre kung wala kang health, paano ka magkakaroon ng magandang career or parang magkakaroon ng money. So, anything about love and relationship, I don't care. Pero na-realize ko, oo nga 'no, nung nagpakita sa'kin yung, na 19 theory, I realized, oo nga 'no, bakit nga ba? Bakit bakit sobrang corny-corny ako sa gano'n na idea? Hello, hello, ayan. Sorry napuno yung memory. Napuno yung memory, nag-delete ako ng mga lumang video. So, nasaan na tayo? Okey. So, nakokornihan ako sa idea ng love and relationship. Naalala ko, oo nga 'no, kasi at that time when I was 19, yeah, dumaan ako sa, yeah, it's the idea of the falling in love, gano'n. Ayoko sabihin, parang ang cheesy. Pero yeah, nangyari din sa'kin 'yun and nagkaroon ako ng relationship at that time. Kaso parang 'yun yung nagtulak sa'kin para ayoko na. Parang people just come and go, gano'n talaga, love doesn't exist. And medyo mahirap yung mga pangyayari kasi siyempre, kunwari ang bata-bata mo pa lang nun pa, 'di ba? Parang ano bang alam mo sa mga ganyan. And then siyempre i-juggle mo pa yun with, other things in life. Pero siyempre 'di ba nakakatuwa, maganda kasi yung feeling. Parang, one of the most precious things na gagawin mo sa buhay mo, you know, is to find love. However, 'pag meron talagang mga tao na hindi naman sila aligned dun sa iniisip mo or sa gusto mo, parang wala. Magiging one-sided lang talaga siya. Magiging parang nasa isip mo lang, gano'n. Ikaw lang yung nagmamahal pero yung ibang tao pero yung ibang tao on the other end, hindi naman. So, at that time din, hindi ko maintindihan bakit ako kinakantahan ng Chasing Pavements kasi yun din yung nakita ko nun nakita ko kanina sa FYP. Parang si Adele pala when she was, 19 years old, dun niya ginawa yung Chasing Pavements. And at that time naalala ko yung Chasing Pavements, ayoko yung kanta na yun kasi ang bagal-bagal. Tapos hindi ako updated sa mga bagong songs because ang music taste ko that time is K-pop and Japanese pop. So, yeah, oo, part ako ng unang wave bago pa siya maging K-pop na ngayon, 'di ba? Nandun pa ako sa part na parang tatlo lang kaming nakikinig and then tinatago namin yung MP3 players namin kasi baka marinig na ibang tao and alam mo yun, hindi nila magugustuhan yung mga pinapakinggan namin na songs. So, hindi ako updated nun sa bagong, pop music at the time. And I think that was 2006, 2007, 2008, mga gano'n. Kinakantahan ako ng friends ko ng gano'n, Chasing Pavements. Hindi ko gets and hindi ko rin maintindihan, hindi ko na hinanap yung lyrics. Basta okey, gano'n lang. Kasi tinanong nila ako, kamusta na kayo ni ganyan?" Sabi ko lang, okey naman, like minsan nag-usap kami, minsan hindi." Dun na. So, na-realize ko, oo nga 'no, anong connection nung Chasing Pavements gano'n sa 19 theory and then dun sa panaginip ko? Na ang panaginip ko is okey ito, medyo paiksihin ko na lang kasi nga magulo ako magkuwento.
unang phase nung dream ko is nagkabalikan daw kami nung ex ko na yun when I was 19. And so naisip ko, "Oh my God, bakit ko siya mapapanaginipan?" Eh, sobrang tagal na nun, like anong taon na today? Like I'm not sure kung kailan mo 'to mapapanood, pero sobrang tagal na niya. Parang hindi ko nakalimutan ko na yung tao na yun, ta's bigla siya nagpakita sa panaginip. Tapos ang scenario is nagkabalikan daw kami. Tapos parang siguro nagkaroon lang ng phase na 'pag kasi sa panaginip, more on feelings lang yun and then visuals and then yung feelings. So magigets mo agad. Parang hindi na siya kailangan ng paliwanag kung ano yung nangyayari. I'm not sure kung paano ka nananaginip ha, pero kasi ako gano'n, sobrang vivid nung dream ko and, um, kumbaga in a millisecond, in a snap, gets ko na kung ano yung nangyayari without further explaining na para humaba pa yung panaginip. So, yun yung unang phase. Naging kami daw ulit, nagkabalikan kami. O di okey ako, parang yung feeling ko masaya. And then second phase, nasa isang parang cafeteria or basta kumakain kami with our other friends, ano, gano'n. Kasi na-meet ko uli siya, part ako noon ng isang I don't know how you call it right now, pero noon kasi merong clan, merong groups. That was very old. Parang part yun ng, socializing ko, going to the clubs, gano'n. Mga photo shoots, more on, ah, parang all about glamour and, siguro yung mga teenagers today medyo makaka-relate. Yeah. So, sobrang masaya ako at that time. Parang feeling ko I belong, gano'n. So, part ako ng clan, part ako ng photoshoot ng groups, gano'n. Kasi ako din yung photographer. Nagfo-photography ako no'n at that time. So, kumakain kami and then nawawala siya. And then may isa kaming friend na nawawala din. And then sa akin, automatic yon na kapag nawawala siya, ibig sabihin may kasama siyang iba. Gano'n yung naging pattern nung relationship namin na parang nasanay ako na lagi siyang parang laging unsure kung tayo pa ba? Mga gano'n. Tatanong ko, tayo pa ba? Kasi magkasama naman kami and we're okay. Pero alam mo yon minsan hindi siya magpaparamdam and minsan mawawala or minsan pa kahit magkasama kami parang magte-text 'yan na may iba sa ibang tao. Pero siyempre hindi mo naman puwedeng sabihin na, "Oh, sino naman 'yang ka-text mo?" Ganyan. Hindi naman ako gano'n. Hindi naman ako gano'ng tao. Basta I let people kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. And then actually merong isang beses na kinonfront ko siya. Nandun ako sa kanila and then sabi ko sa kanya, "Feeling ko parang hindi ka talaga makatiis ng ano lang 'no, sa isa. Hindi ka stick to one talaga." And then sabi niya, "Wala, eh, gano'n talaga ako." So, alam mo 'yun, yung look na parang, okay. Pero ayaw mo namang umalis dun sa relationship kasi gusto mo din na mag-stay. Pero ganyan yung napunta sa'yo, so anong gagawin mo? Siguro ako mga nakailang beses na ako na senaryo na mga gano'n. And then may mga times na bigla siyang mawawalan ng matagal, hindi siya nagre-respond talaga. Medyo siyempre, alam ko na kung ano yung nangyayari, pero hinahayaan ko lang na gano'n. Kasi feeling ko hindi mo naman puwedeng hawakan lang yung tao. Parang ayoko din naman na ginagano'n ako na may kontrol sa'kin yung tao, dapat kung ano lang yung kilos mo, dapat yun lang, dapat alam ko kung nasaan ka, gano'n. Ayoko ng hindi ako gano'ng klaseng tao. Ayoko na nagkokontrol kasi lalo din ako nase-stress.
So, ako parang bigla tuloy nabuo sa isip ko na, "Oh my God, oo nga 'no." Parang naisip ko tuloy, tayo pa ba or hindi na? Bakit parang ako na lang yung nag-iisip dito kung nagwo-work pa ba 'tong relationship na 'to or hindi? Ta's napaisip pa tuloy ako na, if what if ako na lang pala yung nag-iisip na merong relationship, pero siya matagal na palang walang ano, kasi walang gano'n, walang closure, hindi siya nagsasabi na hindi siya nagsasabi na parang, "Wait lang, parang ayoko na." Gano'n. Yung kahit tipong hindi ko tuloy alam kung 'pag naman magkasama tayo para naman tayong okey, yun pa ang daming questions, ang daming questions. And then many years kong dinala yun na parang, "Oh my God, oo nga 'no." Ganito ba talaga yung 'pag nasa relationship ka, gano'n? Kasi 'di ba there are people na parang long distance relationship and then normal yon na, oo, kasi gano'n naman talaga 'pag hindi kayo nakikita, pero okey ka pa din, parang love ka pa din niya, gano'n. Isip ko tuloy, parang 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 engot na ako nito. Parang pinaglalaroan ko lang ako na lang yung nandito, naiwan na ata ako sa ere. Which is gano'n na nga yung nangyayari. And then naghahanap ako ng closure para sa wala. And then going back dun sa panaginip, gano'n yung na-feel ko, exactly gano'n, na parang, "Oh my God, eto na naman tayo." Kasi nakita ko na din yung ano, yung person na yun na eto, i siguro ito isang example na lang. May time no na okey, nasa photoshoots kami, tapos na, and then uuwian na. So, hinatid na niya ako dun sa MRT, sakayan. So, 'di ba-bye na gano'n, and then kiss. Ba-bye, o 'di akyat na ako, lipat na ako dun sa kabila. For some reason, kinutuban ako ng masama na parang, "Ano ba 'yun? Bakit kailangan ko siyang balikan?" And then I follow my instinct. Binalikan ko siya. Pagkababa ko, so siyempre sa tren 'di ba, back and forth lang yung mga tao. Nakita ko siya with our other friend na gano'n din. Nag-kiss din sila just to say goodbye bago bago sumakay ng, bago mag-commute yung si friend namin. So, nakita nila ako, and then ako parang, "I don't have time for this." Yung meme na, "Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that." Gano'n ako, parang oo, masakit siya pero parang ako, "Ain't nobody got time for that." Ginawa ko, umakyat na uli ako pabalik, umuwi na ako. So, parang ako, seryoso ka ba, magse-stay ka pa diyan sa ganiyang sitwasyon? And then ang tagal na, parang may ilang scenarios pa na naulit, yung parang gano'n. Hindi ko na lang masyado i-explain kasi medyo medyo parang baka 'pag baka 'pag tinuloy-tuloy ko pa baka sabihin mo, "Ang mo talaga, bakit ka ba nagse-stay?" Baka magalit ka na sa'kin. Pero ilang beses pa uli bago ko sinabi sa sarili ko na, "Wag na, alam mo pinapahirapan mo yung sarili mo." Like, you have to wake up, people come and go. Yung relationship, it doesn't exist, parang wala lang 'yan. Yung love, it's just puwede mong hanapin yung love sa ibang bagay, pero yung ganito na pangmatagalan, no. Kailangan, um, 'pag nakahanap ka ng tao na feeling mo, oh, parang okey kayo, dapat ikaw yung mauunang umalis. Dapat hindi ka mag-i-invest sa relationship. Gano'n yung naging mindset ko simula nun, at that time until now. So, nagtataka ka ba kung bakit may mga tao talagang single?
Like ang tagal-tagal na single, ako lagi akong tinatanong nun ng mga kaibigan ko. Sinabihan pa ako ng isa kong friend dun na, nakatira ka na nga sa BGC pero hindi ka pa rin naghanap." Naisip ko lang, wala, eh, oo nga 'no. Hindi ko priority. Yun lang lagi kong sagot, hindi ko priority, hindi ko priority, hindi ko priority. Pero kasi oo nga, hindi kasi ako naniniwala. Ang iniisip ko lang talaga lahat ng tao come and go lang talaga. Mapa-kaibigan, mapa-kakilala, mapa-partner, mapa-crush, come and go, labas lang talaga. Parang ang mindset ko lang is we are here in this world para lang, parang viewer lang tayo, traveler lang tayo. We have to move on, move forward. Lahat ng experiences natin is come and go lang. Walang magsi-stick, walang magsi-stay. And then nagtataka tuloy ako na bakit 'pag yung ibang tao, oo nga 'no, paano sila paano sila nakaka-stay ng years and years sa relationship? Paano na nakakahanap sila ng maayos na tao na hindi nakikipag-joke-joke lang, biro-biruan lang. Then bumalik ako dun sa dream. Nagising pa ako actually, pero natulog uli ako and then natuloy ko yung dream. Eto yung last part. Kasi parang nung nagising ako parang, wait lang, sayang. Kailangan ko siyang habulin. Bumabalik ako dun sa pattern na, hindi, okey lang 'yan. Tuloy ka lang. Kasi okey naman kayo, wala naman siyang sinasabi na okey, cut off na 'tong relationship na 'to. Wala na, close na, we're done. Wala siyang sinasabing gano'n, so kailangan mo siyang balikan. I mean, huwag kang magpadala sa emotion mo, normal lang 'to. Go back. Third phase, yung setup is nandun ako sa street, parang sa bahay. Bahay ata yun, oo. Basta ang mindset ko nun is babalikan ko siya, kailangan ko siyang habulin. Kailangan ko siyang habulin. So, ang gagawin ko, so meron akong backpack for some reason para mabigat yung sa likod ko. Meron akong backpack and then tumatakbo ko. Tapos sa along the way, meron akong biglang nakita na alam mo yung refrigerator na para sa ice cream? Hindi ko alam, kumain naman ako bago matulog. Pero bigla akong parang bigla siguro ako nagutom. So, merong may refrigerator ng ice cream, like along the way sa kalye. And then nung nadaanan ko siya, may dala-dala na akong ice cream. So, kumakain ako ng ice cream, may dala akong backpack, mabigat. Tapos, along the way uli, may aso. And then naisip ko, oh my God, may aso. Eh ako takot pa man din ako dun sa mga stray dogs. Ayoko ng stray dogs, natatakot ako. Naisip ko, oh my God, kailangan ko tumigil. Kasi pag hindi ako tumigil, baka makagat ako. So may hawak akong ice cream. Then all of a sudden, bigla ako nagkaroon ng tinapay. Nagkaroon ng tinapay sa bag ko. Ay, okay, may tinapay. Tapos maya-maya, may aso uli na isa pa. So dalawa na sila. Sabi ko, oh my God, anong gagawin ko? Kumuha ko ng bread. Tapos tinapo ko doon sa aso. Kasi di ba syempre, para ma-divert mo yung attention, tapo mo yung tinapay doon sa dog. Kaso yung bread, bigla siyang lumiit. Tapos bigla siyang nawala. Nawala, tapos itinapon ko uli, isa pa. Hindi tuloy nila makita yung tinapay na pang-lure ko. So, ang nangyayari, nagtatagal ako dun sa sitwasyon. And maya-maya, 3 na sila. 3 aso na yung nasa harapan ko. Kasi naisip ko, paano ko aalis dito? Paano ko siya mahahabol? Kailangan ko habulin kasi baka mamaya maagaw siya ng ibang tao. Si X. Si X, oo. Baka maagaw siya ng ibang tao. And then, nagising ako bigla. Paggising ko, ang bigat nung pakiramdam. Pero naisip ko, oh my God, kailangan kong tandaan yung panaginip. Anong ibig sabihin nito? Bakit ako nananaginip ng ganito? All of a sudden, for how many years, decades, bigla na lang siya magpapakita sa panaginip na hindi ko na naman siya iniisip. And then, medyo sumakit yung ulo ko nun kasi ang tagal kong, medyo mahirap mag-recap ng panaginip from the very start para buuin. Ganon.
alam ko vivid yung panaginip ko, pero 'di ba meron tayo na pagkagising mo bigla na lang nawawala, nakakalimutan mo na. Pero ako pinilit ko talaga siyang tandaan and kinompress ko na lang siya ng part by part para mas madaling i-explain. Hopefully, sorry naman kung medyo magulo pa din, if ever. So, anong connect nun? Anong connect? Na-realize ko na, oo nga 'no, kahit matagal ko na siyang hindi inaalala, at the back of my mind, 'pag kung if ever, what if, oo nga 'no, what if magkasalubong kami along the way? What if nasa mall ako ta's bigla ko siyang nakasalubong or malayo pa lang nakita ko na, anong gagawin ko? Yung mga gano'n. Anong mafe-feel ko? Matutuwa ba ako na, "Oh my God, baka single siya, baka magkatuluyan ulit kami." Mga gano'n. Anong mafe-feel mo? And then na-realize ko na, okey, nagpakita yung dream na yun, nag-recall yung dream na yun because isa 'to sa mga bagay na hindi na nagse-serve sa'kin. Isa 'to sa mga bagay na akala mo lang walang akala mo lang walang impact sa'yo, akala mo walang impact sa buhay mo, pero sobrang laki nung impact niya na hindi mo napapansin. Kasi after that, that is my first relationship and eventually parang naging last na rin siya, first and last. Kasi wala, eh, yung ibang yung ibang mga tao na parang gusto ko, hindi ko pinursue. Yung mga tao na may gusto sa'kin, hindi ko binigyan ng chance. Kasi naka-stick ako dun sa template na kung ano yung itsura ni ex, kung ano kung ano kami noon. Parang yun yung na-embed sa'kin, yun yung na-program, yeah, that's the right word. Yun yung na-program sa isip ko na kung paano kami noon dapat gano'n din yung mga susunod. And then nandun pa yung another, factor na, oh my God, hindi naman siya nag-closure, eh. Wala siyang closure. So, ibig sabihin, alam mo yun, baka may something pa. And then na-realize ko, oo nga 'no, yun yung sobrang naging impact sa'kin. Kasi marami akong encounters na sayang, gusto rin pala ako nung tao, pero hindi ko pinursue, hindi ko pinush. Kasi at that time baka focus ako sa career, focus ako sa mga opportunities, gano'n. Parang gusto ko na something na magkaroon ng ano, alam mo 'yun, something na magkaroon ng para i-build up yung sarili, gano'n. Focus ako sa self. Wala akong pakialam sa ibang tao. Siguro gusto ko magkaroon ng maraming friends, 'yun, more on connections. Pero relationships, no, kasi feeling ko hindi ko sila mapapagsabay. Ang daming dumaan na gano'n na mga tao na sayang, sana pala binigyan ko ng pansin kasi wala, parang hindi rin sila nagkaroon na ng interest. Pero siguro kung yung timing na gusto ko sila, gusto rin pala nila ako pabalik. Sayang, sana nag-work. Sana hindi ako naging single at the time, mga gano'n. So, parang wala lang, siyempre ang lungkot na ang dami mo napalampas. And dahil lang sa relationship na yon na sobrang tagal na. Well, nag-succeed naman ako pagdating sa ano, sa career. Parang masasabi ko naman na I live a good life, gano'n. Like nakukuha ko yung mga gusto ko and then sobrang steady lang niya. Yun nga lang pagdating dun sa isang part, pagdating sa relationships, talagang medyo hindi ako okay dun. Siguro medyo mas nagiging successful pa ako pagdating sa mga friends kasi marami ako nagiging kaibigan. Pero minsan sa mga friends din parang, nagkakaroon din ako ng lapses pagdating sa relationships. Parang hindi ko naman isisisi yung lahat dahil dun sa guy na yun. Pero I mean, may chunk din na malaki na dahil sa kanya. Kasi dun na-program ako na ang mga tao is come and go lang.
Huwag kang magtitiwala masyado, kailangan mauna kang umalis. Hindi puwedeng ikaw yung nauunang hindi puwedeng ikaw yung nag-i-invest ng malaki pagdating sa relationship. Parang keep yourself, alam mo yun, single, gano'n, and be happy with that. Focus yourself sa ibang bagay. 'Pag may nangyaring hindi okay sa relationships, just move on. Napakadaming tao sa mundo. So, parang naging gano'n yung programming ko sa isip. So, pagdating do'n sa panaginip, I mean, again, ayoko sanang pag-usapan yung tungkol sa sa spirituality, gano'n. Kasi yun na naman uli, parang sinabi ko lang na, "Wag ka na maka-obsess sa spirituality, magpalit ka ng content." Pero parang yun uli yung bumabalik, which is yun na uli yung sasabihin ko. Na, okay, feeling ko yung panaginip na yun is nagparamdam sa akin or nagpakita siya sa panaginip because that is an old pattern. That is old, alam mo yung 'pag halimbawa magde-deep cleaning ka ng kwarto or ng bahay, 'di ba naghahalongkat ka ng mga gamit na, "Kailangan ko pa ba nito? Oo, hindi." Gano'n. Ano ba yung mga dapat mong itago na bagay, ano yung mga dapat mong na itapon, 'di ba? Gano'n. So, part kasi ng spiritual awakening is, merong dark night of the soul, gano'n. Medyo sasabihin ko lang yung term na yun, pero hindi ko na masyado i-explain. Kaunti lang siguro. Basta ipo-purge niya yung mga luma mo na emotions or yung mga bagay na hindi na nagse-serve sa'yo. Your old self, your old habits, your old patterns. Ipo-purge out niya. Magpaparamdam yung mga tao na parang nag-cause sa'yo ng trauma. Magpaparamdam uli sa'yo yung mga scenarios, mga bagay na parang, ang cringe. Parang, hindi ako yan. Ganun. Parang, bakit ko ba ginawa yun? Parang, pinagsisisihan mo. Parang hiyang-hiya ka sa sarili mo na ginawa mo yun. May mga gano'n na patterns na darating at darating sa'yo. Hindi naman masasabi na dahil dark night of the soul siya is isang gabi lang yon, no. Minsan matagal siya, minsan along the way, minsan years. Depende, nasa sa'yo yun, eh, kung ano yung mga bagay na kini-keep up mo sa sarili mo. Siyempre it's between you and your higher self. So, nagkaroon ako ng realization na, "Oh my God, oo nga 'no." Part 'to ng pagpu-purge ng lumang lumang patterns. This doesn't serve me anymore. Masyado ng malaking perwisyo yung nagawa niya sa akin. Kasi like hindi naman ako nag-iiyak masyado dahil do'n, pero masyado ko siyang dinibdib ng matagal kasi hindi ako nagkaroon ng closure. Parang naapektuhan yung lahat ng mga opportunities when it comes to relationships na sayang, sana pinagbigyan mo ng chance si ganitong tao. Sayang sana pinursue mo si gano'n na tao na kahit i-reject ka nung tao, let's say hindi ka nagustuhan, at least nagkaroon ka ng answer. Sayang sana pinush mo si gano'n kasi baka mamaya, "Uy, gusto ko rin pala niya." Kaunting push lang pala, 'di ba? And then magiging okay din pala kayo. Sayang, nagkaroon ka ng fear ng failure kasi baka ma-reject ka or baka 'yan, wala na naman tayong closure. Pero kasi ma-realize natin na sa buhay, may mga tao talaga hindi magbibigay ng closure. Hindi lang 'yan yung sa mga ex mo, mga partners mo. Lahat ng tao na nagkaroon ka ng issue, whether kaibigan 'yan, whether kakilala mo lang, whether kahit yung, ah, ano ba, may nakaalitan ka somewhere sa ibang lugar, sa ibang event na may nasabi sila sa'yo tapos siya sa isip mo, hindi sila nag-sorry, nagkaroon ng lamat 'yun sa'yo kasi hindi nagkaroon ng closure. Nasa subconscious mo 'yan. It's in the back of your head na matagal mo nang pero eventually mauulit at mauulit 'yang pattern na 'yan. Yung sa'kin, about sa relationship na 'yun, bago ko siya binitawan, gano'n. Bago ko sinabi na parang, hindi na ako magre-reply sa'yo. Parang ayoko na, magbigay ka ng closure o hindi, bahala ka na."
ilang beses yun na naulit-ulit. Kasi, since masyado akong maraming events at that time, part kami ng iisang group, gano'n. Nung una ko kasi siya nakilala is wala pang mga groups, wala pang clans, gano'n. Wala pang, ah, wala pang photoshoot life, clubbing life, wala pang gano'n. More on, infancy pa lang siya ng social media. Oh my God, yung edad ko 'no. Yan, na-realize ko kaedad ko pala si Adele. Oh my God, kaya pala si Chasing Pavements, oo. Yeah. So, at that time, we were young and ako gusto ko lang magpakasaya at that time. Gusto ko lang i-explore na, ooh, the city life, wow. Mga gano'n lang. Mga glitz and glamour, mga gano'n. Mga kabaklaan, mga kaartehan. Gusto ko lang ma-experience yung gano'n. Kasi dun din ako nakakilala ng mga tao na mga friends na, "Uy, puwede pala yung ganitong buhay. Ganito pala yung" 'di ba? Na-explore ko lahat. Pero siyempre alam mo yun, ang guardian angel ko lang at that time is, yeah, my higher self o sino mang archangel na spirit guides na nandiyan sa'kin and intuition, sobra. Yun, intuition talaga. Kasi nakarating ako ng iba-ibang lugar na I just trust my intuition na, "Sige, sumama ka, sumama ka." Pero ingat kayo ha, if there are people na who is very young, teenagers watching this, I mean, mag-ingat kayo please kasi maraming taong puwedeng mag-take advantage sa inyo. So, please take care of yourselves kapag mag-e-explore kayo sa mga, exploring life or, at any age, gano'n. Mag-ingat kayo sa mga tao. Kasi minsan may mga masama silang gawin sa'yo na hindi mo inaasahan. So, piliin mo yung mga kaibigan mo, piliin mo yung mga taong sasamahan mo. Anyways, masyado na ako malayo. So, yun. So, nakilala ko siya at that time and then sa mga events. Umuulit-ulit yung pattern kasi minsan obvious naman na may sinama siyang tao na nagkakamabutihan sila and hindi ko lang baka jowa niya na bago na yun pero ini-ignore ko lang siya. Iniisip ko na, "Oh my God, kausapin ko kaya about sa ano, parang sa'min before." Parang baka wala pang closure, 'di ba? Yun yung mga time na parang nagtatalo yung isip mo na, "No, no, 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 no. Ang tagal na niya, 'wag mo na i-push." 'Di ba? Kasi matagal nang wala. And alam mo na naman na gano'n yung tao na yun, na hindi lang ikaw, maraming iba. So, get over it. Stop it. Pagdating sa, spiritual awakening, gano'n kasi yung mangyayari sa atin na hindi natin namamalayan yon na there are old patterns na umuulit-ulit sa buhay natin. Akala natin normal lang yon na part of life, pero hindi. That is the sign that may tinuturo sa yung lesson sa universe pero hindi mo pinapakinggan. Ini-ignore mo kasi nananaig yung ego natin, nananaig yung old self natin. Mahirap siyang i-overcome. Well, siyempre depende sa'yo and sa mga susunod na mga vlog siguro mas ma-o-open ko pa yon yung about sa old patterns, about sa lessons. Kasi, yeah, hindi natin siya napapansin na meron na tayong mga old baggages. Actually, kaya feeling ko nanaginip din ako na meron akong dalang bag. Yung hinahabol hinahabol ko siya pero meron akong backpack sa likod kasi part yun ng baggages. Yes, mga problema natin sa ibang tao, baggage yun. Hindi natin alam na kine-carry pa rin natin siya sa buhay natin. And ang ang goal lang natin para ma-achieve yung higher self natin is bawasan paunti-unti yung baggages natin. Like, hindi na this is not a race kung paano mo maaabot yung higher self mo. Like, the universe is not pushing you na, "Oh my God, umalis ka na diyan, kailangan mo na mag-level up." Hindi siya nagmamadali.
Nasa sa'yo yun kung hanggang kailan mo gustong mag-stay sa lumang sarili mo and kailan mo gustong mag-level up. Kailan mo gustong, hanapin yung bagong ikaw. Sorry, medyo malalim yun or baka medyo cheesy sa'yo yun pero yeah, at some point in your life, gagawin mo siya. Kasi masa-stuck up ka, eh, masa-stuck up ka kung ano yung luma na ikaw hangga't hangga't yung mga tao sa buhay mo na hindi nagbibigay ng sorry, nawala ako. Hangga't iniintay mo yung mga tao is magbigay sa'yo ng closure, nasa backpack mo pa rin sila, nasa baggages mo pa rin sila, iniintay mo silang mag-sorry, iniintay mo silang magkaroon ng closure. Guess what? Hindi mangyayari yon. Ikaw yung gagawa ng closure on your own. You will do it. 'Di ba kaya nga dati nauso yung sisigaw dun sa bundok na parang just to have a closure, gano'n. Parang yung nafe-feel mo na anger, hate, or loneliness, depression, kung ano man yung gusto mong tawagin diyan, yung nafe-feel mo na negativity towards that person, kailangan mo siyang i-let go. Kailangan ikaw yung gumawa ng sarili mong closure. So, ito yung naisip ko kanina na parang idadagdag ko lang, isang lesson. Find peace of mind by letting go of the things that doesn't serve you. Which is dinidiscuss ko na kanina din. Yung mga lumang na relationships sa atin or lumang patterns, hindi na nagsiserve yan eh. Part na yan ng mga, ng mga i-deep clean mo para yung kwarto mo is ma-renovate mo na maayos. Para yung bahay mo is ma-renovate mo na maayos. Di ba minsan nagtatapon tayo ng mga lumang gamit? Kasi paano ka magkakaroon ng mga bagong bagay sa buhay mo kung yung mga luma is lagi mong tinatago? Alam mo hindi na siyang kasya sa'yo. Alam mong nagbago na yung size mo. Alam mong medium ka na. Bakit mo kinikip up yung mga size small mo na damit? Which is ginagawa ko pa rin. Sorry. Kasi feeling ko baka, alam mo yun, baka papayat pa ako. Baka magiging small size pa ako. But, mga ganun lang, sample. Or, ikaw, pag-isipan mo yung mga ganun sa buhay mo. Pero, iniisip pa rin natin yan eh. Hindi tayo makahanap ng peace of mind. Pag inulit-ulit natin sila na nagre-replay lang sa isip natin. Parang, all of a sudden, nagsasaya ka and then biglang may na-trigger sa'yo na isang scenario na, oh my God, oo nga, naalala ko si ganyan na. And then magre-replay na naman siya, oo nga, no, kamusta na kaya siya? Oh my God, oo nga. Pinahirapan mo lang yung sarili mo. Pinapahirapan mo yung sarili mo. Let it go. Let it go. Yun lang, may papaya ko. And huwag kang mag-alala. Kasi kapag may tinatanggal tayo sa buhay natin na hindi na mahalaga, may nilalagay sa universe na mga bago. Well, it doesn't necessarily na bagong relationship, ganun. Maybe, along the way, well, sige, try mong i-manifest, ganun. Well, wag yung tao ha, wag naman yung tao. Wag yung siguro yung sana makahanap ka ng ng meaningful na relationship, mga ganun. O, whoever na ibigay sa'yo, well, baka yun. Pero, ang ibig ko sabihin is we have to move forward para magkaroon ka ng bagong life. And so far ako, yeah. Ngayon, oo, na-realize ko na oo nga, no. Hindi ko naman sinasabi na bigla na lang ako mag-download ng dating app for that. Pero, yeah, focus lang ako sa kung anong ginagawa ko. Like ito. And then, who knows? 'Di ba? Kasi hindi man ako nag-expect ng bagong bagong relationship kasi dahil diniscuss ko lang 'to and sinabi ko lang na, ni-let go ko na siya, magkakaroon uli ng bago. Well, it can mean another
um, another opportunity on other things. Gano'n, kung saan ako naka-focus. Kasi may binawas na ako, may dadagdag na bago. And malalaman ko na lang 'yon in the future or I do not know. Pero 'yun lang. The 19th love theory for me, at this age, yeah, masasabi ko na totoo siya. Kasi nag-search din ako ng about dun sa 19th love theory. Parang wala lang, eh, may sinulat lang sila ng konting text and then, oo lang sila. Parang nag-agree lang sila. Pero siyempre, you're very young. Parang hindi mo pa na-explore yung buhay or anything na paano mo masasabi na totoo 'yan. But yeah, may mga tao na yeah, nag-a-agree din sila. And ako at this age, yeah, I do agree na totoo 'yun. Kasi yun yung nag-program sa'kin up until now. So what now? Do I have to cry because of that? Hindi naman, gano'n. Parang, kasi well, ewan ko, siguro maganda rin pagkaka-program sa'kin kasi parang medyo medyo naging bato ako pagdating sa mga tao na oo, marami akong ma-e-encounter talaga na BS pagdating sa any kind of relationship. Pero so far, feeling ko yun dahil naipon sila ng naipon, nakakapag-explain ako ngayon ng tungkol sa kanila. Well, wala naman akong nine-name names, 'di ba? Pero yeah, nakakapag-explain ako ng anything about people kasi na-realize ko, na-experience ko 'yun, mga bagay-bagay. Oh, well, yun lang kasi 40 minutes na. Oh my God, oo nga 'no, baka mag-isang oras ako. Yun lang, titigil na ako, next vlog na uli. Yun lang, bye-bye.